Yung mama ko, hindi naman well off ang pamilya niya. Kumbaga, taga-Pasay sila, tapos isang compound, magkakamag-anak, ganyan. So, tabi-tabi ang bahay dun eh. Pero like, this is a nice part of Pasay, yung humilidad. Kasi pag nasa bungad ka, okay ka pa. Pag nandun ka na sa dulo, matakot ka na sa buhay mo. Bawal kami pumunta daw doon. Pero pumupunta ako, okay naman yung gano'n. Go lang. Doon ako bumibili ng tira-tira. Yung candy na, yung candy, hindi iba. Bukod hindi doon ko sa alam yan. tira-tirang candy, may iba pang tira-tira. Hindi naman yon. Yung Okay. candy na di ba tira-tira tawag doon? O alam nila, Hindi ko alam. na paghahalataan ng age, magkakabat. Yung tatay ko, pang malakasan talaga. Alam mo, kung maikukwento ko lang, pero hindi daw talaga siya kinukwento eh. Okay. So, wag daw. So, basta yung tatay ko, maganda-ganda ang talagang kalagayan sa buhay. Okay. So, nung magkasama pa kami ng tatay ko, nakatira kami sa Fort Bonifacio. Tapos, may bahay kami doon na malaki, naalala ko. Tapos, malaki ang kama namin. Alam mo yung parang dalawang king na pinagsama, ganun kalaki. Wow. Family bed siya. Tapos, meron kaming helpers, dalawa. Tag-isa kami ng kapatid kong babae. Yung mga naalala ko, meron kaming room for toys, may nursery, may ganyan. Grabe. Oo, Sana maganda talaga. Oo, tapos ang tatay ko, ang daming sasakyan na hindi siya doon nakapark sa bahay. Yung mga ibang cars. And we have a garage, Wow. ganyan. Meron kaming laundry area malaki na doon ka magsampay, yung ganyan, maganda. Sa malaking bahay na bungalow lang. Ganun yung mga old school na bahay. Yung malawak So, yung lupa. Ganyan. Yayamanin si Si Papa. Hi Dreamers, this is Jerry Salvador and welcome to the Pillow Talk where dreams get unplugged. Ang mga kasama po natin for today, napaka-sociable niya po, napaka-wild, pero mabutihing ina. Yes! Yes! Butihing ina. Ano ba yan? Ayan po, let's all welcome Miss Charisse Salomon. Yay! Hello! Yay! Salamat for having me. Yes, welcome po sa Pillow Talk, Your Sarap. Honor. Kakaibang vibe. Yeah, diba? Chill lang tayo Oo. dito. Kasi sa Your Honor, very ano kayo, parang Oo. judge, Very ganyan. stiff. Charap. Dito pwede Kayo po. pantulog lang, Yes. di ba? Oo. So, ano po, kinakabahan ako kasi Magkakabahan? Ano ka ba? si Madam Honor, Madam Chair po ang kasama Ano ka natin. ba kami nga, ikaw nga ang aming dito, senior ka namin. O, di ba? Kami mag-1 year pa lang. Opo, congrats din. it's an honor to be here. Yes, it's an honor to have you here. Ay. Yes. So, ano po, simulan natin syempre sa childhood nyo muna. Mhm. Before kayo maging Your Honor. Mhm. Ano po bang pangarap nyo nung bata kayo? Ako talaga nasa yearbook ko to. Sayang hindi ko nadala eh. Pero ang pangarap ko talaga maging supermodel. Wow! Alam mo yung pinapanood mo ng bata kayong America's Next Top Model? Yes. Yan, pinapanood ko yan noon. Tsaka, fortunately, meron naman kasi kaming cable. So, nung nagkaroon na ng cable, nakakanood kami ng mga America's Next Top Model, ganyan. Yes, Miss Tyra Banks. Yes, tapos, gusto ko talaga yung Victoria's Secret models, ganyan. So, yun talaga. Fan yung talaga ako ng modeling. na-imagine nyo. Oo. So, nung bata ba kayo, nagrampa-rampa din kayo? Pumapost-post din ba kayo? Or parang in your mind lang, ganun? Ano kasi ako sa yun nga, mahihain ako sa bahay. So, hindi masyado. Pero ang natatandaan ko, lagi kong ginagawa sa bahay. Alam mo yung sofa, di ba? Akit ka sa sofa. Yung linoleum. Di ba linoleum? Yung linoleum namin sa bahay, may parang, ang style niya ay parang pebbles. So, nandun ako sa sofa, tapos ini-imagine ko, tao yun. Yung mga pebbles. Yung mga ulo ng taas. Sobrang taas ko naman, no? Parang galing ako sa space. Doon ako kumakanta. So, feeling ko nagko-concert ako. Yeah. Paborito ko pa nun si Rosel Nava, Wow. Christina Aguilera, Okay. Carpenters, It's very Whitney diverse. Houston, oo. Very diverse. Basta kung sinong trip ko, ganyan. Okay. Pero, kumakanta kasi talaga ako before. So, yan yung mga napag-practicean ko habang naglalaba, nagkakaraoke, ganyan. Ayun. Pero nung bata nga kayo, sabi niya rin na tahimik kayo pag sa bahay din. Oo. Pero pag sa labas, bibo kayo. Ba't ganon? Siguro kasi hindi talaga ako naging komportable sa mga kasama ko sa bahay. Hindi talaga ako happy sa bahay. So, ang ginagawa ko pag nasa bahay ako, yung mga pagkanta-kanta ko, okay naman. Actually, yung mga relatives ko, they're proud of my singing, my talents. Pero, merong may mga times na parang ang init ng ulo sa'yo. Parang,
Yung ganon. Alam, hindi ko ma-explain pero parang hindi hindi mo kasi sila parent siguro. So, hindi sila, kamusta Very ka? loving, Hindi ganon. ganon. Parang Kamusta school mapangmata. mo? Medyo ganon. Yung parang mainit ulo sa'yo lagi. Okay. Ganon. Pwede po ba natin pag-usapan yung dynamics nyo ba nung bata kayo? Kasi paano po ba kayo lumaki nun? So, nung naghiwala yung magulang ko ng 4 years old ako, so yung pangalawa kong kapatid was mga 3.5. Kasi medyo nag-ano kami, 11 months lang ang pagitan eh. Tapos yung kambal is 2 years younger than me. So, talagang maliit pa sila. So, mga 2 years old lang sila. So, ang natatandaan ko na lang was mga flashes na lang. So, umalis kami, tapos nandun pa ako sa likod ng taxi, nakatingin akong gano'n, naiwan pa yung aso namin, si Snoopy. Snoopy. Oh. So, naiwan pa siya. So, medyo dramatic, yung parang pelikula, ganyan. So, naghiwalay sila, tapos kami, parang cut to, siguro, hindi enough sa aming lahat, kasi 4 kami, tapos kung single mom ka, baka nga kulang yung pinapadala ng tatay ko, siguro. So, yung mama ko, nag-decide siya, merong sa kanya, nagpupush sa kanya na mag-entertainer sa Japan. Okay. So, naalala ko na nag-aaral siya ng Hapon na mag-isa. Tapos, alam ko, nagsusulat pa siya sa yellow pad. Na-witness Ng niyo yun? Oo, natatandaan ko yun. Tapos, isang araw, wala kasing talk na hindi kagaya ngayon na sinasama mo yung plano mo. Sinasama mo yung mga anak mo sa mga plans ninyo. Like major, minor. Parang you let them say something also. Before, hindi ganun eh. Parang nagulat ka na lang, shucks, saan ka punta? Yung Nilipad na pala, gano'n. Naka-denim siya na overalls. Wow. Natandaan ko pa, denim, ganyan. Tapos ako, nakapanty lang. Yakap ako sa legs niya na wag siya umalis. Tapos umiiyak ako. I was 6 nung nag-Japan siya. Tapos naalala ko, naiwan kami nun, sama-sama pa kami, naiwan kami kay Yaya Gingging. Yaya Gingging, buhay ka pa ba? Hello po, shout out. Yaya Gingging, kung buhay ka pa, pagalawin mo ang baso. Hindi ko nga alam, naalala ko mabait na mabait si Yaya Gingging, pero naalala ko, nakikita ko siya umiiyak, siguro napapagod, kasi 4 kami. Siguro, namimiss niya yung pamilya niyang sarili. So, hindi siya tumagal, I think, hindi ko na matandaan. Tapos, nangyari, parang nagkahiwa-hiwalay kami bigla magkakapatid, na gano'n na naman, hindi mo na naman alam kung, Nasaan yung kapatid ko? yung gano'n. So, parang napunta sa isang bahay, sa kabilang street, yung kambal. Sila, 4th and 5th. Yeah, andun sila sa same compound. Ako yung napunta sa kabilang street. As in, magkatabing street. Tapos yung isa napunta ng Novaliches. Ang layo. Sino po Oo. yung mga may-ari ng bahay na yun? Mga kamag-anak Hindi po namin ba? kilala. Hindi, joke. Hindi, mga kamag-anak, mga tito-tita, mga Okay. kapatid ng nanay ko. Marami kasing kapatid nanay ko, 9. 9 sila. So ang dami talagang Oo. pwedeng pagpasahan. Ganon. Ganun na lang. So, ganun lang nangyari. Nagkahiwa-hiwalay kami. Tapos naalala ko nga, na nakwento ko na before sa ibang guestings ko na sa kabilang street, pupunta ako sa kapitbahay, umaakyat ako dun sa may bintana nila sa kwarto. Kasi nakikita yung terrace kung nasaan, ng tito ko, yung kung nasaan yung kambal, nakikita ko sila if nasa terrace sila. Yeah. So, nag-hi-hi lang kaming ganun. Pero yung taga Novaliches, wala Ang talaga. layo talaga. Wala talaga. Kahit sa bubong pa ako umakyat, hindi talaga makikita. So anong feeling na nung nagkahiwalay kayo, pero nung before nun, nung nandito pa ba yung tatay niyo nun, well off kayo nun? Or provided for ba? Paano Yung yung... tatay ko, pang malakasan talaga. Alam mo, kung maikukwento ko lang, pero hindi daw talaga siya kinukwento eh. Okay. So, wag daw. So, basta yung tatay ko, maganda-ganda ang talagang kalagayan sa buhay. Okay. So, nung magkasama pa kami ng tatay ko, nakatira kami sa Fort Bonifacio. Tapos, may bahay kami doon na malaki, naalala ko. Tapos, malaki ang kama namin. Alam mo yung parang 2 king na pinagsama, ganun kalaki. Wow. Family bed siya. Tapos, meron kaming helpers, 2. Tag-isa kami ng kapatid kong babae. Yung mga naalala ko, meron kaming room for toys, may nursery, may ganyan. Grabe. Oo, Sana maganda talaga. yung
Oo, tapos ang tatay ko, ang daming sasakyan na hindi siya doon nakapark sa bahay. Yung mga ibang cars. And we have a garage, Wow. ganyan. Meron kaming laundry area malaki na doon ka magsampay, yung ganyan, maganda. Sa malaking bahay na bungalow lang. Ganun yung mga old school na bahay. Yung malawak So, yung lupa. Ganyan. Yayamanin si Papa. Nagko-connect kami. Yon. So, yung mama ko, hindi naman well off ang pamilya niya. Kumbaga, taga-Pasay sila, tapos isang compound, magkakamag-anak, ganyan. So, tabi-tabi ang bahay dun eh. Pero like, this is a nice part of Pasay, yung humilidad. Kasi pag nasa bungad ka, okay ka pa. Pag nandun ka na sa dulo, matakot ka na sa buhay mo. Bawal kami pumunta daw doon. Pero pumupunta ako, okay naman yung gano'n. Go lang. Doon ako bumibili ng tira-tira. Yung candy na. Yung candy, hindi iba. Bukod hindi doon ko sa alam yan. tira-tirang candy, may iba pang tira-tira. Hindi naman yon. Yung Okay. candy na di ba tira-tira tawag doon? O alam nila. Hindi ko alam. Na paghahalataan ng age, magkakabatch. Yun. So, ganon. Tapos siguro, dahil magkakaiwalay kami lumaki, medyo awkward nung nagsama-sama na kami. Nung nabuntis yung mama ko, bumibili siya ng bahay nun sa may General Trias, Cavite. Okay, bumalik na siya from Japan noon. Bumabalik-balik lang. Okay. Siguro once or twice a year or once a year. Tapos, bibili siya ng bahay, nabuntis siya. So, pinull out niya, di natuloy. Tapos, dahil di rin siya nakaka-work, ganyan. Tapos, nung nanganak na siya dito sa Pilipinas, ayun, iniwan niya ng kapatid ko ng 5 months. 11 ako noon. So, nung una kami lang. Tapos, lolo ko nasa kabilang bahay lang. Ang school ko pa noon, high school ako sa PCU, first year high school. Sa PCU ako noon, ang uwian ko alauna. So, after school, uwi na ako. Si Jiro, yung kapatid ko, na hindi siya alagain. Okay. Hindi alagain yung kapatid ko na yun. So, talagang tulog lang daw ng tulog. Tapos, nasa crib, okay lang siya sa crib. Yung ganun, sabi ng lolo ko. Tapos, siguro, parang hindi na siya naging okay yung setup. Kinailangan namin bumalik doon sa tito ko. Na isa. Tapos, ayun, hindi nga naging masaya. So, parang nakikita ko medyo minsan may nagkakapisikalan. Siyempre, kahit bata ka, naiintindihan mo. Yun yung hindi naiintindihan ng mga ibang magulang before na alam ng bata yan. Matatandaan nila yan. At dahil hindi mo na ipapaliwanag, hindi mo alam kung negative ang thoughts nila about it. Or kung naiintindihan ba nila, bakit mo sila pinapalo. Hindi naman ako, gentle parent. Pero ako, doon lang tayo sa makataong parenting. Yun Yeah. siguro yung akin. Makataong parenting. Yeah. Na ang bata tao rin yan. Matalino yan. Naiintindihan niya na yung nangyayari sa mundo, lalo na ngayon. So I think, mas maganda na ina-explain mo talaga sa bata. Sa akin, hindi na-explain. So lumaki akong galit. Okay. I was bullied, and then I became a bully. I wasn't proud of it, pero siguro, hindi, nung una nga, alam mo yung may mga nangyari sa buhay mo na, hindi kasi alam mo matalino ka na bata So parang, sinisi ko yung sarili ko for the longest time. Alam mo, parang recently lang, siguro sabihin natin 2 years, 1 year ago, ko lang na patawad yung sarili ko na, huy, hindi mo kasalanan kasi bata ka pa rin. Parang may mga nagawa ako before na, hindi kasalanan ko yun kasi alam ko naman mali yun Bakit ko ginawa? Ba't di ko in-stop yung sarili ko? Diba? Kahit wala akong magulang, alam ko yung mali So, ginawa ko pa din, kasalanan ko yun. Hindi kasalanan ng magulang ko yun. May ganun ako. Tapos recently ko lang, parang siguro si Lord spoke to me. Well, I'm sure, because He always speaks to me when I speak to Him. Sinabi niya sa akin na, kahit sabihin mong matalino ka, bata ka pa rin. Yung ganon. So, patawarin mo yung sarili mo. Yeah. Yung ganon. Ang nakakatuwa po na at least na punta na kayo sa point na yun na napatawad nyo na yung sarili nyo. Kasi sobrang totoo po na hindi pa kayo teenager nun, diba? Tapos, Oo.
ganun yung mga na-experience nyo. Parang ang dami nyo nga pong pinagdaanan as a child. Sobra. Tapos- Talagang pag binenta ko yung life story ko, talagang feeling ko, ikakayaman ko to talaga. Parang contractor siguro ang yaman ko. Yung gano'n. Ganun. Pero naniniwala ako na I'm an instrument talaga for other people. Like, hindi ko man maikwento buo dito sa podcast na ito. Pero a fraction of it will really help a lot of people. And hindi ko dito ikukwento, pero minsan, bawa, uminom tayo. Kwento ko Unti-unti, sa'yo. ganun. Oo, hindi ako nahihiya doon sa mga nangyari sa akin, sa mga ginawa sa akin, yung mga nagawa ko. Kasi I'm proud na masasabi ko sa'yo na nakasurvive ako. Yeah. Ganito yung pinagdaanan ko, nakasurvive ako. Yung ganon. Tsaka Yeah. it happens Talagang minsan yung mga tao nagugulat sila. Tapos like, feeling ko naging mas strong sila after that kind of conversation. True. Alam mo yung And ganon. kayo rin, mas naging strong kayo. Oo, Dahil talagang kaya nga minsan tinatanong ako, ano yung mga tinuro sa'yo ng magulang mo na na i-apply mo sa buhay mo ngayon sa mga anak mo? Sabi ko, natutunan ko talaga yung mga hindi ko dapat gawin. Wala naman akong nothing against my parents. Bahala, yun talaga Yun na yung setup So, hindi mo pwedeng i-blame mo lagi yung past mo dahil sa nangyari sa'yo ngayon. Ngayon, ikaw na ang naghahawak ng manibela. So, kung ngayon, isisisi ko pa rin yung PTSD ko sa parents ko, yung depression ko, yung anxiety ko, lahat. 'Di ba? Wala nang magagawa So, you find a way na ikaw naman ang mag-drive ng maayos. 'Di ba? So, sabi ko, yung mga natutunan ko sa kanila ay yung mga hindi ko dapat gawin. Oh, grabe. And that's a lot of things Yeah. talaga. And yung parents din kasi natin, parang they're just doing the best they can din sa kung anong alam nila. Tsaka hindi mo alam kung paano din sila lumaki. Yeah, yun nga. 'Di ba? So, patawarin mo din. 'Di ba? Yeah. Patawarin mo din. Tapos pagkatapos, paglaki nyo, edi kung hindi mo kaya maging chami-chami sa parents mo, edi maging tao ka na lang. Mhm. O kamusta ka na? Yung ganon. Halika, kain tayo. Yeah. Hindi naman kailangang mag-worship ka na, 'di ba? Pero kung halimbawa malaki ka na ini-stress ka pa rin sa mga nonsense na bagay, ako, I choose to keep my peace talaga. Yes. Ngayon- Kanya-kanya din po di ba? Oo, alam mo yung honor thy father and mother. Minsan, so okay kami ng nanay ko, tapos like mag-uusap-usap kami minsan sa tapos meron siyang biglang, may sapi siya na, bigla siyang nag-e-emote na parang medyo, ano bang tawag sa ganun? Yung parang kang gini-guilt trip. Kasi nga hindi na nga kayo lumaki together Yung gano'n. Tapos, may pang-guilt trip kasi lang hindi ka lang nakapag-reply. Na parang, wag. Yung gano'n, natitrigger ako. Tapos parang na-realize ko, umiinit ulo ko sa mga anak ko, sa mga tao sa paligid ko. Tapos like, bumabalik siya. So parang, paano ako mag-heal? So inisip ko, dapat hindi ako magsalita ng masakit. So dapat, kapag nagagalit ako, wag ko na lang muna kausapin. Kung kaya, lalo na kung halimbawa hindi mo naman physically kasama, 'di ba? I-block mo na lang muna kaysa may masabi kang masama. So sa tingin ko, ang way ko ng pag-honor sa parents ko is yung wag ko na lang silang sabihan ng masama, wag ko na lang kausapin. Kasi alam ko naman wala akong ginawang mali So quiet na lang, tas maigi, wag na lang muna mag-usap hanggang maging okay. Yung ganon, minsan talaga masakit kasi minsan kailangan i-eliminate mo mga tao sa buhay. Yung nagdala sa'yo dito. Yung ganon. Pero kung kailangan ko kasing maging maayos na tao, maayos na nanay. So if you keep feeling ko na-a-attack ako lagi, 'di ba? Parang yun na yung naging way nyo to deal with the situation. Ganyan na yung na coping mechanism ko. Parang Yeah. hindi na lang ako magsasalita ng masakit kasi sa huli, bumabalik sa akin. Na sinasabi ko din sa mga anak ko, anak, mag-ingat ka sa salita mo. Kasi, pagkatapos nito, pag nasabi mo na yan lahat, feeling mo tama ka, di ba? After a few minutes, maisip mo, shucks, bakit ko sinabi yun? Ngayon you feel bad kasi you cannot take it back. Unless martilyohin mo yung ulo nung sinabi na, siguro, di ba? Pero, di ba? So, sinasabi ko sa kanya, maging tahimik ka na lang, sandali.
Tapos pag okay ka na, doon ka na lang magsalita. Pero nung bata kayo, hindi nyo pa syempre nare-realize yan, di ba? Kaya nung bata kayo, yung anger nyo, Ay, grabe. di ba, sabi nyo, nilalabas nyo rin through anger sa ibang tao. Lagi ako nakikipagsuntukan. Kasi Oh, suntukan. Grabe. Hindi ako proud, pero pinagbintangan ka lang na magnanakaw, binugbog mo na talaga siya agad, inasar ka lang na mukha kang kalansay, inabangan mo talaga sa gate, talagang, yung ganon. So, lagi kang defensive. Yeah. Ganon. So, Si Roger, kinuwento din yan. oh, Na, kasi di ba, ngongo siya. So, nung bata siya, bullied din siya. Tapos, ganun din yung ginawa daw niya. Imbes na siya yung i-bully, siya na lang yung mambubully. So, parang ganun din. parang defense mechanism mo Yeah. na pakita mo agad, di ba, na ganon ka. Yeah. So, hindi natin kinokondone ang bullying and ganyan. Pero yun, in-explain nga lang natin na Kung bakit. anong mangyayari kapag yung anak mo hindi mo kinakausap Yeah. as a person. Paano niyo po nalagpasan yun? So, siguro nung lumaki na ako, parang ganito, di ba, nag-transfer ako sa PCU. Tapos, may ginawa ako, nag-shoplift ako sa mall. Oh my God, ang dami niyong Nag-pressure na, nahuli ako. Oh my gosh! Okay. Nahuli talaga. Tapos parang ganito pala yan. Pag nag-shoplift ka, day one, kasi may mga kaibigan ka na damage BI, din ata. oo. Oo, damage din sila. Ikaw naman, tatanga-tanga, gusto mo magkaroon ng friends. O, di nakisali ka. So, day one, nag-shoplift. Ang ginawa pa namin nun, damit. Ang kapal ng mukha namin. Yung patong-patong na damit, syempre naka-uniform ka. Sa ilalim, Feeling namin di ganon. halata. Yung kukuha ka ng marami, tinuruan pa ako, ang style niyan, kukuha ka madami. Tapos i-fit mo. Kaya pala, sa mga dressing room, maximum of 5 per fitting, di ba? Ganun pala yun. Tapos minsan nagbibigay na ng number, di ba? Ganon. Yes. So, dati wala pang ganung policy. Gawa lang madami. Tapos, syempre, sinuot mo na yung iba, hindi mo, pagbalik mo, parang ang dami pa din. Di ba? Tapos, day 2. Meron pa May yun day sa two pa. ibang shop. Sa ibang shop, bracelet. Yung para masabi lang kasi, pag hindi mo ginawa, aawahin ka. Nung mga friends Awayin ako. mo. Oo, ganon. baka awayin ako yung tatarayan ka. Ang ano mo naman, may ganon. KJ, May ganyan. ganong eksena. Pero I understand na kasi sila, lost din sila. Pare-pareho Yes. kaming lost. Yeah. Diba? Why don't we just get lost? Most together. Ganyan. Yeah. Oo, so naiintindihan ko. Wala akong galit sa mga naging kaibigan ko, naging kaaway ko dati. Wala. Kinukwento ko lang to, ha? Yes. Tapos, yung mga bracelet, ganyan. Yung style ko pa nun, di ba may hawak kang libro. Kukunin mo, di ba nakasabit-sabit siya sa parang yung umiikot na ganun. Kukunin mo ganyan, ay, ang ganda. Tapos kukuha ka dito, igaganon mo na sa book. Huwag niyo pang tularan, pero Hindi na yan gagana ngayon, guys. May alam CCTV na. na. oo nga. Alam na ng mga store. Ibang klase na CCTV ngayon, guys. Huwag nyo nang tangkain. So anyways, di ganun na nga. Yung third day, sabi ko ayoko na. Per day talaga. Oo, tsaka sunod-sunod. Ang kapal ng mukha namin. Kaya sabi ko, ayoko na. Sabi ko dun sa kasama ko, ayoko na. Sige na, last na lang. Last day of classes yun. Sige na, last na lang. Oh no. So ako, masabi lang, nagkuha ako ng isang, short ata. Yun yung masabi lang na nakisama ka. Eto na, paglabas namin nung, shop. May sumunod na sa amin. Alam na nila. So parang nakabantay na sila. Okay. Siguro alam din nila na pag nakaalis to, babalik talaga to. So alam nila na babalik ka. Yun ang lesson dito, guys. Huwag kayong bumalik-balik. Akala nyo ang galing nyo. Hindi. Oo. Hindi kayo magaling. Pag inisip nyo magaling kayo, mapapahamak kayo. Parang wanted na kayo dun sa mga Oo. store. Ganon. Tapos, eto na, di nahuli na. Hindi na kami nag-uusap ng friend ko. Tapos, nandun na kami sa office. Yung bag ko, syempre binuksan, tinignan. Tapos may Discman ako. Kasi nanay ko nasa Japan, di ba? So, binibigyan niya naman ako ng nice things. May Discman ako. Discman, CD player, di ba? Yon. Sabi, ang gaganda ng gamit mo. Saan mo to nakuha? Gumanon. Tapos, PCU naman yung school ko. Huy, ano ka ba? Parang, sinaplift ko din yung pang tuition. So, hindi ko alam kung pwede ko sabihin yung school. Okay lang ba yun? Okay lang naman siguro yun. Ayun. Hindi naman sila mag-sponsor sa atin. Pero pwede rin. So, di sabi ko, bigyan ng mama ko.
Sabi ko, di naman kami ganito dahil kailangan namin yung kinuha namin. Trip-trip lang naman to. Gumanon ako doon sa... Sabi, sumasagot ka pa. Gumanon Wow, sa akin. tinanong niya eh. Nasara kasi ng loob ko. Kasi Yeah. ayoko na dapat eh. Oo nga. Dapat hindi na ako mahuhuli. So, nahuli ako. Tapos ayun na, dumating na yung parent. Nauna dumating yung parent nung friend ko. Oo. Sinampal nung nanay. Oh my God. Shucks! Ano kaya yung sa akin? Tapos dumating yung yung tsuhin ko. Sa bahay naman ako kinarate. Oh. Naintindihan ko naman. Karate. Iba ang bugbugan Oh noon, my di ba? God, ang lala. Iba ang bugbugan sa pamilya namin. Oh, buti okay kayo ngayon. Hindi nga ako okay. I mean, Asan ako? Physically. Physically okay. Oo naman. Yeah. Sa mga tagong lugar lang dito. Oh my mga ganyan lang ang God. pupukan. Oh my God. Sa paa. Hala, so talaga Oh, strategic. Ha? Medyo traumatic yung mga Oo. physical dati. Yeah, tsaka yung sense of belonging na gusto nyo with your friends na hindi kayo naging Hindi na nga kami naging friends ulit. after. Siguro kasi ako muna yung galit. Tapos parang siguro dahil hindi na ako nagko-contact sa kanya, baka masama loob niya sa akin. Pero may pamilyado na kami pareho. Oh, sana Okay okay siya naman siya. ngayon. Okay siya, oo. Okay, that's good. Parang ka-Facebook ko ata siya, pero hindi na kami nga nagkakausap. Yeah. Sayang. Pero she's a good friend. Okay, that's good to hear na nag-grow kayo, kahit separately, nag-grow kayo. Napagdadaanan talaga ng mga bata yung ganyan. Hindi ko alam kung perfect ka nung bata ka. Isipin mo ulit. Yeah, hindi din naman. Pero ang intense nung sa inyo, grabe yung mga Madami pa pinagdaanan yan. nyo. Madami pa yan. Parang Yeah. maliit lang yan sa pinagdaanan ko talaga nung kabataan. So, yun yung mga ganong pangyayari. Kapag yung bata, walang masyadong guidance. Hindi naman kailangan Napapariwara. magulang. Minsan, hindi magulang ang guidance, ang guardian mo. Minsan, True. kapatid na matanda. Minsan, kaibigan mo na wise. Yeah. Or at your teacher. Kasi ako personally, nung after ng PCU, bumalik ako ng JRCA. Doon ako galing. Sabi ko, babalik na lang ako. Sayang kasi, next year sana, sa PCU, na ako, star section. Wow, matalino. Sayang talaga. Star section na sana. Sabi ko, nahiya na ako bumalik. Tsaka parang ayoko na makita yung friend ko that time. So, bumalik ako ng Jesus Reigns. Pagbalik ko doon, yung mga binuli ko dati, ako na yung binubuli nila. Ah. Naging siga na sila doon. Oh no. Oh my gosh. Pero Hindi naman nila ako ginulpi, pero hindi kita bate. Ganon. Oh. Oo. pero siguro mas naging okay na din kasi hindi rin naging good influence yung mga yun eh. So, Yung sa Jesus Reigns, mababait Mabait naman. yun. Oo, sa PCU, may mga mababait din naman. Okay. Hindi lang talaga lahat. Hindi naman talaga perfect ang isang school, ang isang Yeah. community, di ba? Hindi naman talaga perfect. yeah. Pero depende nga rin po, gaya ng sinabi nyo na kung sino yung mga kasama nyong friends, circle of friends talaga din eh. Napaka-importante. Important So, siya. importante pag magulang ka, alam mo sino yung kaibigan. Who's your friend again? Like your Yeah. best friend? Is your best friend? Gagano'n ako. What do you do together? What do you talk about? True. Is it okay to ask? What do you talk about? What do you do? Ganon. Mga ganon. True. Parang Important. kinakausap ko sila like this. Yung ganyan. Parang tropa-tropa. Ganon. Medyo, Pero may ganong may treatment. motherly pa din, Oo. of course. Oo. Pero nung bata kayo, with your siblings, breadwinner ba kayo nun? Ganito yan. So, nung 11 na ako, nag-start na ako, merong nag-manage sa akin si Tito Potato. So, galing siya ng Yes FM. Kasi nagsimula yung urge ko to work nung nag-OJT ako sa Manila Broadcasting Company. Okay. So, yung school ko, yung JRCA, may elective courses sila na pwede ka pumili. Anong gusto mong elective course? Meron na kami ng high school, 200 hours na OJT. okay. Pagdating ko naman doon, ang trabaho ko lang fax, mag-xerox, mag-photocopy. Ang hirap. Sabi ko, boring. Yeah, true. So, doon talaga ako sa office ni Mr. Juan Elizalde for his employees. Okay. Pero like, it's an office na may office ni Sir Juan. Okay. So, may pinto. Office niya na yon. So, nandito kami sa labas. So, 3 kami noon. Tapos, nabore ako, pumunta ako dun sa may art. Nakilala ko si Sir Santi Elizalde. wow, very sociable may talaga. papagawa po ba kayo? Kasi wala na po kaming ginagawa. Mga ganon. Nag-a-approach ka ng ganon. Tapos, bumaba rin ako ng radio station. Mag-isa lang ako nito Wala lang, in my own initiative lang. Kasi I'm so bored. So, parang, kinakausap ko, meron po ba kayong gustong pagawa? Tapos natuto ko dun paano nila ini-edit yung mga kanta-kanta, yung mga pang-commercial nila, ganyan. Nag-voice over sila ng mga commercial. So talagang, wow!
Like, gusto ko rin mag-work. Yung ganon. Tapos after that, nalaman nga ni Tito Potato na ano siya, na kumakanta ko. Tapos, 3 kaming girls noon. Si Ate Shay, nakalimutan ko yung pangalan ng isa, pero I love her. 3 kami, parang kaming gagawing Destiny's Child. Wow! Oo. From fax machine, tapos biglang Yes! naging Destiny's Child. Tapos nagpi-pre-show kami for mga show sa malls. Tapos kumanta din kami sa casino a few times. Ganon. Tapos hanggang sa hindi na natuloy yun. Tapos nung bakasyon, nagtrabaho ako sa Malate. So, wag na natin anuhin yung timeline. Basta nagka-work ako sa Malate, parang mga parang LGBT na mga clubs. Okay. So, di ko na rin sasabihin yung pangalan. Sarado naman na. So, nagsasayaw ako doon. Ang tawag talaga doon, ledge dancer. But, I'm a dancer. Tapos, yung light na dance, mga ganyan. Sa ledge ka. Tapos, yung sa isang bar pa nga, sa cage. Oh my gosh. Okay. Oo. Ako, natuwa ako. So, parang ang isang set, 3 set per bar. Tapos, ang 3 set, 500. 3 set dito, 500. Wow. So, pag isang set ko dito, punta ako doon. Magsiset na ako, punta ako doon. Ang laki na nun nung time na yun. Oo. Kasi maraming ulam na yun kay Aling Clara. So, yun. nakakapag-uwi na talaga kayo ng pagkain. Mas marami na para kaming sa- ulam. Hindi yung isa lang. Diba? Isa lang adobo, period. 28 pesos yung adobo nun, medyo mahal. Wow. Tapos konti lang siya. Kasi pag nakita mo, ang munggo, ganyang kalaki. Yung plastic Mas na mura soft kasi drinks, yun eh. Yung oo, munggo eh. di ba? Yung adobo, parang kalahati lang nun. So, parang ang liit na plastic. So, minsan pati yung mantika talaga, ilalagay mo kasi may lasa yun eh. So, nangyayari sa amin, ang ulam dati, hinihimay-himay, tapos hinahalo sa kanin. Parang ganun. Para may lasa na. Para na siyang ganyan. fried rice. Yeah. So, para ka ng maraming ulam, pero hindi. True. Okay. So, So, nakadagdag naman. bakit nyo naisip na magtrabaho? Parang need nyo din ba talaga? Or dahil gusto nyo lang? Bored Bored kayo? ako, Okay. siguro. Tapos, siguro talagang konti yung ulam. Mhm. Kasi, naalala ko noon, minsan, meron akong ex noon eh. Parang, anong ulam mo? Nanilan eh. Kaya, kumain lang ako mali. Kasi mali na lang yung nabili ko sa budget. Ito yung time na humiwalay na kami sa tito ko Oh, saan na kayo So, nito? Sa same compound lang, pero sabi namin, kami na lang. Na magkakapatid. So kasi- parang naging nanay din talaga kayo? Oo, parang. Pero parang sabi ko nga doon sa sister ko, parang siya yung nanay, ako yung tatay. Okay. Kasi ako yung nag-work. Ganun. Tapos meron ako mga out of town na mga fashion show. Wow. Pero mga private sila. Parang private for companies, ganyan. Tapos nagpa-fashion show kayo, ganun. So yung childhood dream nyo na Tyra Banks? Medyo. Own version. Oo, ganyan lang. Tapos meron mga events, mga DJ na nakilala ko along the way. Kung pupunta ako sa events nila, as a dancer, ako yung dancer nila. Okay. Parang di-DJ sila, tapos ikaw yung pang-hype ng tao. Dance, tapos ka na ganyan, na gasolina. Okay. So ang dami nyo talagang na-experience din na iba-iba. Labo-labo na nga eh. Minsan naiisip ko pa dahil pinag-uusapan natin. Madami. Masaya naman. And then, napunta kayo sa Starstruck dahil Ayun. kay Mr. Potato din. Tama Ha? ba? Kay Mr. Potato din. Hindi, ba? iba na. Okay. So, nag-part ways na kami. Kasi Okay. nga, ang dami nag-aral na ako eh. So, tinuloy ko na. Pero hindi ako masyadong nagpapapasok. Okay. Parang, talaga ako. Magiging honest ako minsan pumapasok ako, tapos pag ayoko yung subject, inom na lang ako. Inom ako dun sa Moraita, sa Bilyaran. Mag-isa ako. Tapos nagkaka-friends ako dun. Very talaga yung networking nyo, no? Oo, ewan ko. Tapos ganun lang. Tapos pasok ako. Tapos, paborito ko lang subject nun yung psychology tsaka tourism 101. Tapos minsan nakainom ka pa. Pero nag-dance troupe ako. Sumali Okay. naman ako ng dance troupe, pero hindi ko rin tinuloy. Yung ganon, parang hindi ko alam anong gusto kong gawin. Tapos parang hindi ko naman gusto ito. Parang yung ganon. Wala naman sa pag-aano sa mga tourism graduates. Hindi, kanya-kanya lang tayo ng type. Pero parang sinabi kasi ng nanay ko, mag-tourism ka. Yun yung dahilan kung ba't kayo pumunta doon. Hindi Ganun. dahil gusto nyo. Ganon. Hindi ko talaga siya, may kanya-kanya tayong preference sa courses. Yeah. Yun nga, ang gusto ko nasa com arts, journalism. Hindi ko talaga bet yung tourism. Pero sige, basta mag-aral na lang ako. Okay. Kasi marami namang courses na basta nakatapos ka, pero minsan,
merong mga, you're excused, you're exempted, nagustuhan yung personality mo, hindi pwede ka dito, sige. Yung May ganon. Baka naman, so sabi ko, sige na nga, kaysa hindi mag-aral, di ba? So, nag-aral naman ako. Tapos, yung sabi lang ng nanay ko, nung may mga bagsak-bagsak ako na medyo, di ko rin maganda yung pag-take ko nung nalaman ko, binagsak ako nung isang prof dahil lagi ako absent because nga may mga racket ako out of town. So, binagsak niya ako. Tapos, dahil nga marami akong absent, naiintindihan ko naman. Pero sabi ko, bakit sa ibang subject, hindi ganyan yung absent ko? Ba't sa'yo ang dami? Depende sa prof din eh. Sabi ko, okay, talagang namang mali ako. Tapos, yung nanay ko sabi, wag ka na lang mag-ano. Ang nagpapaaral sa amin, by the way, tatay ko. So, ang pinapadala niya lang talaga pang tuition, tas extra 4,000 a month. For food and For whatever. food, whatever. Oo. Kaya din siguro, nagtrabaho yung nanay ko sa Japan. Tagang kulang talaga. So, sabi niya, wag ka na mag-aral. Tulong ka na. Ito yung Nagtatrabaho ka first na rin year naman. kayo nun, first year college, kaya kayo nag-stop. After first year college. So, Okay. magsi-second year na sana ako. So, hindi na ako na-enroll. Tapos, na-deny ang visa ko. Yung dapat pupunta kayong Japan Oo, din. na-deny. Tapos, wala na. Sabi ko, shucks, naaalala ko, nakaupo ako nun sa sofa. Ang gagawin ko? October pa daw pwede mag-enroll. Tsaka baka nagalit yung tatay ko na hindi ako nag-enroll. Oo, kasi siya nagbibigay ng tuition. Yung ganyan. Oo, ano na. Lugmok na lugmok ako. Tapos, ayun na nga, nung time na yun, pinipilit ako ni Tito Jan Fontanilla na in-encourage siya ako na, halika na, pwede ka mag-starstruck. Okay. Yung ganun, kumakanta ka, sumasayo ka. Yung pag-arte matututunan, halika na. Sabi ko, ayoko, nakakahiya. Yung ganun, maligwak ako dyan, tapos pagtatawanan ako. Yung ganun. So, ginawa ko na din. Nag-audition ako, na nagulat ako, shucks, nagtuloy-tuloy. Pero natanggal din ako agad. Nung New Year. Yan, yung New Year. Yan, yung unang tanggal ko New Year, top 20. 4 kami natanggal. Tanggal ako. Pero nakabalik. Kasi sa Starstruck may wildcard. Pagbalik ko, 1 week, natanggal ulit ako Chinese New Year. Sabi ko, shucks, sobrang malas. Kasi, ano na nangyayari sa akin? So, anong na-feel nyo no na nakasali kayo, tas nung natanggal kayo? Natuwa, syempre initially, natuwa ako, shucks, kaya ko pala to. Yeah. Kasi pinatanggal ako, ay hindi pala. Yung may urong-sulong feeling. Kasi basically, because wala talaga akong solid na support system. Yeah. Bukod sa boyfriend ko nung time na yun. Siya lang nagsusupport sa akin. Pero wala talaga akong hindi na. Ganyan talaga. So, ang in-advise sa akin ng boyfriend ko nung time na yun na, hindi, gagawin mo. Siyempre, long story short, parang sumipsip ka. Pero, hindi ko talaga yung sumisip-sip. But, ako, parang I get to know the person. Gusto ko siya. So, magiging close. Pag hindi ko siya gusto, alam ko lang na I Bye-bye. know that person. Hello, yung ganun lang. Maayos ka. Diba? Tapos, tinuruan ako nung send to many, nung ex ko noon, nung boyfriend ko noon na, Sa text. na i-message mo sila lagi para di ka nila makakalimutan. Kahit joke lang or quotes, ganyan. Nag-work siya. Parang Tapos, exposure siya eh. Oo, tas every guesting ko, ginagalingan ko talaga. And nung nangyari noon, siguro kung di man ako magaling, baka gusto nila yung personality ko or nakita nila na eager ako. Kasi syempre bago lang ako, hindi ka naman magaling agad eh. 'Di ba? Aaralin mo talaga yan. At sa pag-aartista, lalo na noon, wala namang training. Walang mga acting coach, walang mga workshop. Yeah. Wala pang acting coach. So, bahala ka sa buhay mo, di ba? Matibay talaga. So, gagalingan ko, tapos, nare-regular naman ako. Yeah. Siguro, God's will talaga, nare-regular ako dun sa show. Yung mga Zaido, dapat guesting, naging regular. Yung Star Talk, Strakatak, guesting, naging regular. Ang galing. Well, Oo. napanood ko rin po yung sa Star Talk nyo eh. Diba? Yung Oo. sobrang todo bigay talaga kayo eh. Medyo malaki siya na Yeah. comedy. Medyo slapstick, ganyan. True. Ganon siya, animated, ganyan. Yeah. Oo. Tapos natatawa ako kasi nandun si Paolo Avellino, di ba? Yes. Tapos parang hindi ko ma-imagine yung very siya ngayon. Tapos Diba, dati napaka-prim and proper niya ngayon. Dati, Bardas din. Oo. True. So, nakakatuwa na ganun yung mga pinagdaanan yun. Tsaka Yes, kailangan mo ano pagdaanan yun eh. Yung Yung- abonado ka, di ba? yung mga singing nyo sa casino, yung dancing nyo sa nakatulong siya sa Starstruck din eh. Parang yun na yata yung workshop ko. Yun, ganun nga rin eh. Parang
parang may dahilan pala Yung lahat people ng skills. pinagdaanan. Yes, yung mga nag-perform ka sa maraming tao. So, medyo may confidence na there, siguro. Yeah, so nag-workout din na Oo kung ano yung naman. nangyari. Oo naman. Kahit hindi ko i-advise na pagawa niyo sa mga anak Oh, niyo. hindi. May ibang way, kanya-kanya. Oo. Yun sadya lang yun yung naging way nyo. Mm-mm. And then, after nung nag-Star Talk na, kamusta naman yung experience nyo doon? Alam mo, ang saya-saya ko doon. Sobrang saya ko doon kasi kami-kami lang yun eh. Kasi it was a taped segment. Kasi Star Talk Live, di ba? Tapos piniplay lang siya during live. So, ang saya. Tapos maganda yung training namin ni Tatay Romel. Si Tatay Romel, siya yung naging mentor ko talaga unang-una. Kasi head writer siya, if I'm not mistaken, ng Starstruck. Tapos meron siyang mga dahil nakakasama, siguro nagustuhan niya yung personality ko, di ko alam, or nag-swak kami, nagkaintindihan kami, kaladkarin din ako. Kahit saan, go! Kasama ko kasi nga wala ka namang ganap sa bahay, di ba? So, siya, ang training niya sa amin, so meron halimbawa mga headlines or mga narratives tungkol sa issue, sa chismis. Yes. So, papakita niya yan. May binibigyan ka naman ng script habang mini-make-upan ka. Tapos, doon sa rehearsal, mayroon kang idiot board na Manila paper. Pero pag take na, wala nang idiot board. Kailangan kabisado mo. Okay. Oo. So, natuto din ako doon. Medyo, hindi rin ako magaling mag-idiot board. Pero kailangan mo din aralin. Kasi may mga sketches sa bubble gang na minsan, kailangan mo ng idiot Yes, board. yun din. Isa pa yun, naging training nyo yung Star Talk din sa Bubble Gang. Ang galing. Parang connect siya. Oo. And then, pero after nung Star Talk, nag-movie muna kayo. Yes. How was that experience? Kasi iba din yun eh. Oo. Parang my best friend's girlfriend, GMA Films. Ako para sa akin, one of GMA's best films yun. Wow. Talaga. Si Mr. Richard Gutierrez yun, si Miss Marian Rivera. Tapos ako. Tapos andun pa nga si Alex Castro na I believe politician na siya ngayon. Oh. Tapos si Paolo Paraiso. Sino pa ba mga nandun? Nakalimutan ko na. Basta yun, kami doon, stripper. So, nagamit ko din yung pagiging ledge dancer ko. O, diba? Ang galing. Sabi ni Lord, Nak, mag-ano ka dyan. Magagamit mo yan sa movie. Magkaka-movie ka. Ang galing nga ng experience. So, ano naman yung na-feel nyo? Kasi, diba, Star Talk, Maganda maliit kasi, lang kayo, diba? oo, Tapos yung biglang movie, ang dami ng tao. Oo. Tsaka yung isang eksena, minsan 5 beses mo uulitin. Nakakapagod ang movie, Yeah. Yung Yung waiting time. okay na yung waiting time, parang nasanay ka na eh. Pero yung paulit-ulit, tapos kailangan yung gagawin mo pareho. Memorize mo yung pagganyan mo kamay. ng buhok, yung pagkindat mo. Dapat alam mo anong mata pinangkindat mo, yung gano'n. Yes, kasi continuity, ganyan. Oo. So, masaya din siya na experience. Tsaka, ang ganda ng role ko kasi doon. Stripper. Si Direk Mark Reyes ang nun. Hindi, like, bukod doon, siya, talagang markado siya. In story, ganyan. Oo. So, maganda yung role. Kaya, napansin ako doon sa movie na yun, I believe. Dahil ba doon, kaya kayo napunta sa Bubble Gang, you think? Hindi. Nag-guesting muna ako sa Bubble Gang before ako nag-movie, I think. Oo. So, paano po kayo napunta sa Bubble Gang?